Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, meron tayong mga pag-uusapan dito. Unahin natin itong yung kay Philippine Looper tsaka kay Bad Boy ng Cebu. 'Di ba nag-boxing sila? Nakakatuwa naman, no? Kahit na ganoon, naka-raise sila ng 62,000. Malaki na rin ito. 60,000, 'di ba? Ilang nakakita ko sa Dali, yung isang sakong 25 kilos, 1,000. Let's say, ano din yan, no? Kung sabihin mong 62, ano rin yan, sacks ng 25 kilos. Okay na yan, di ba? At least may napala dun sa boxing nila. You know? In an inspiring display of unity and compassion, Philippine Looper and Bad Boy ng Cebu successfully raised 62,000 in donation, all of which were delivered to the typhoon-stricken communities in Cebu. Following their boxing fight for a cause held on November 13, the organizers announced that the entire earnings from the event would go directly to families affected by the recent typhoon. The charity march drew strong support from fans, donors, and community members who gathered not only to witness the fight but also to contribute a meaningful cause. So, although na-draw yung napanood ko yung laban, hindi siya ganun kaganda, pero at least ka, 'di ba? Naiisip ko tuloy, paano kaya kung si Sir Norman Mangusin at si Sir MG na tuloy, siguro mas malaki, no? At after nun, edi okay na sana. 'Di ba? Kaya lang, mas pinili ni Sir Norman Mangusin yung hard way, eh. 'Di ba? Sayang. Next! 'Di ba? Pag may mga ganyan sana, idaan na lang sa yung total, yung kasi, iwasan nyo yun, yung, hindi ko gusto kasi yung term na ginagatasan. Hindi magandang term yun eh, yung ginagatasan. Kasi yung pagkita sa social media ay, ano naman yun, normal naman yun, di ba? Kung naiirata kayo sa ginagatasan, may choice kayo eh, internet nyo yung ginagamit nyo eh. Internet nyo or oras nyo, 'di ba? Kinusa niyong ibigay kasi iyon. 'Di ba? Wala namang nakukuhang pera sa inyo. Ay, meron siguro yung bill niyo sa internet. Portion ng bill niyo sa internet na pupunta sa content creator na inaaway niyong ginagatasan, 'di ba? Pero sa ayon sa gusto mo, ano 'yan eh, normal na 'yan yung magkaroon ng income sa YouTube or Facebook. Ang ano lang dun, ang titingnan lang natin dun, ano ba yung naging source nun? Yung ba ay nanloloko ba siya online? Or nagsasalita lang, napakikinggan nyo lang? 'Di ba? Pero yung pagkita, wala naman labag sa batas doon. Kaya hindi ko nga naiintindihan yung sinasabi nilang gatas-gatas na yan eh. Na akala mo ginapos mo sila dun sa sa upuan, 'di ba? Ginagatasan niya na naman. Alam mo, akala mo ginapos siya doon sa upuan at pinapapanood, pinipuwersa mong panoorin yung video mo. Eh kusang loob din naman nilang pinanood, 'di ba? Anyway, ganun talaga pagka inano nyo, pagka nagkusang loob kayo. Kasi ayoko sabihin na, di wag mong panoorin. Ayoko kasi ng nun eh. Choice nyo kasi yun eh. Tiisin mo. Yun na panood mo kung hindi mo gusto. 'Di ba? So, dito sa ginawa nila, although na may gatasan na nangyari, 'di ba, Sir Norman, no? Kung ganito lang sana ang ginawa nyo, baka nga higit 100,000 pa yun na ano nyo or higit pa, 'di ba? Oh, next video. Ano to next video? Ano to? 50 minutes. Parang napanood ko na to. Mali. Boss, tubig! Yan, tubig ya. Magkano yan? Ayan na, ilang kayo yan? Tatlo po, tatlo. Teo. Oh. Oo, napanood ko na to. May nakapagsabi sa ito is scripted. Oh, scripted to. Si ano yata nagsabi sa akin nito? Si Sir Asyong na vlogger din.
Daddy. Yan. Tatlo po. Magkano yun, kuya? 50. 50 po yung tatlo. Oo. 50? Oo, bakit? Kuya! Oo. Ang liit lang po nito, kuya. Ang liit lang nito, para 50 to. yan. Ha? 50 yan. 50? Oo, 50 yung tatlo daw, di ba? 50 yan. Kuya, tumabi tayo. Teka lang. Anong 50? Grabe ka naman. Pero alam mo, mga kababayan ko, na-content ko na ito eh. Na, ano, pero alam mo mga men, scripted to ha. Pero totoo yan, nagkakatotoo yan. Yung ganyan. Di ba? Nagkakatotoo yung ganyan. Ako naiintindihan ko naman yung, alam ko, aware po ako na scripted to ha. Pero kung, katulad nung pinuntahan namin, ano, saan ba kami pumunta nung nakaraan? Isang lugar yun eh. Ganyan din. Yung, kaya lang, malaki-laki naman ng konti dyan sa bote na yan. 50 din. Iniisip ko, grabe naman to, hindi ba karmahin to mga to? Yung sobra yung tubo. Na kahit pa sabihin mo na, kasi kung bibilhin mo na retail yon 25 pesos yun eh. Kahit pa sabihin mo lang sana na, kahit gawin mo man lang sana ng 40, ganon. Pero sometimes, no, ang binabayaran mo kasi dyan, nung unang nareakan ko to, kontra ako dito eh. 'Di ba? Pero ang binabayaran mo kasi dyan yung convenience eh. Sana tinanong mo na lang, magkano po isa? 'Di ba? Pero alam ko pong scripted yan ha. Alam ko scripted yan. At pag may ganyan, tanongin mo na lang muna. At kung let's say 50, kung okay sa'yo, edi bilhin mo kung okay sa'yo. Kasi syempre, isipin mo, alang maghahanap ka pa ng 7-Eleven dyan, magpa-park ka pa, ayan, nandiyan na, aabot na lang sa'yo. Kung hindi naman kawalan sa'yo yung overprice at uhaw na uhaw ka na. 'Di ba? Kasi syempre, malay mo, binili din lang naman ng nag-aalok yan ng SRP. Hindi nilang patungan. Convenience kasi yung ano eh, yung binibili diyan, yung inaabot na sa ano. Anyway, ito rin yata yung nag-content ng lechon eh. Yung dineliver yung lechon tapos may ano na, may butas na. I mean, may may bawas na yung balat. So scripted to. Pero nangyayari yan sa totoong buhay. Lalo na yung ano, 'di ba may sesto gang sa ano, sa Cubao nung araw. Estudyante ako noon eh, sa Fatima. Kasi ang duty namin, ospital na malapit doon. Nakalimutan ko na kung anong ospital yon. Diyan sa Cubao, akala mo ang akto niya, ano, akala mo konduktor siya. Tapos, tatanungin kayo na, o kasasakay nyo lang? Opo, kasasakay lang. Ilan kayo? Ilan kayo? Eh, sasabihin namin, eh, syempre magkakasama, magkakabarkada, galing kami duty. Ano po kami? 5 kami. Yung pala po siya, tutusukan ka na ng sesto. Ano pala siya, hindi pala siya konduktor. Syempre pag tinusukan ka na ng sesto, bibilhin mo na yon. Kasi aawayin ka nun dahil natusukan mo na eh. Isa pang modus na nakikita ko sa Divisoria, kwentuhan lang tayo ha. Nung nagtatrabaho naman ako sa 168 Mall, sa Divisoria, Robinsons, yung nagbebenta naman ng sinturon. May magtatanong, magkano yung sinturon? Basta lalabuan niya ng pagkakasabi niya. Parang, unang sasabihin niya, 200. So, ang maririnig mo lang, 100 lang. Parang maaluluminigan mo 200, papayag ka. Tapos pag naputol niya na, 500 na. Sabi ko 500. Eh wala ka na, biktima ka na. Magwawala na yun doon, di ba? Ganon ang mga ano eh. Hindi naman maganda yon yung mga ganong, yung mabuti ng halimbawa kung papatungan mo ng mataas na presyo, ano, make sure na ipaalam mo doon sa bibili. Yun lang naman. 'Di ba? Siyempre kahit ba naman overpriced ka magbenta, eh minsan ano pag bumabait ako, naiintindihan ko din naman yung need yung kumita. Kaya lang ipaalam mo doon sa bibili para may choice silang tanggihan ka o hindi. 'Di ba?
May papatol naman sa'yo dyan, lalo na yung kung uhaw na eh. Tapos stuck pa sa traffic, di ba? Pero kung ano, wag mo lulukuhin. Maging ano lang tayo. Mahirap talagang bumenta. Kumbaga, pag ninegosyo yan eh, hindi mo pwedeng puwersahin lagi ng mga bibili sa'yo eh. Tapos meron pa sometimes sa Divisoria, nagbebenta sila nung mop na yung pampiga. May pampiga yun eh, yung mop na binibenta eh. Tapos pagka, halimbawa inaalok ka, tapos hindi mo siya pinansin, mumurahin ka, putang ina. Eh, hindi mo naman planong bilhin yun eh. Ba't naging kasalanan mo pa, di ba? Kasi naglalakad kang ganun. Boso, mapo. Eh, hindi mo papansin tapos mumurahin kapag hindi mo pinansin. Ano ba yan? Di ba? Mga taong ano eh, mga taong hindi sanay sa yung talaga negosyo. Ang gusto nila instant money eh. Ganun sometimes yung mga Pinoy eh, no? Ano ba naman ang nangyayari sa Pilipinas? Anyway, next. Ano ito? Nako, ano, bata, baka mamaya maano tayo. Vlogger. Ilan taon ka na? 12. May nanay, tatay, wala. Wala. Patay na po. Patay na? Bakit? Gagantuhin ko lang baka kasi anuhin ako na YouTube eh. Usually kasi pag nagpapakita ako ng bata, dinidisable ng YouTube yung comment section ko. Nalalaman ko na lang walang nagko-comment tapos i-on ko pa. Kaya ganito na lang ulitin natin. Ano ba ito? Vlogger. Ilan taon ka na? 12. May nanay, tatay, wala. Wala. Patay na po. Patay na? Bakit? Doon ko binaral sa polis. Pinaril sa pulis? Oo, kasi manglakaw. Magnanakaw. Oo. Honest siya, no? Na ano mo yung pagiging pure ng bata. No? Parang hindi niya na iniisip, baka ayawan ako nito dahil anak ako ng binaril ng polis. Di ba? Ganyan ka-pure ang puso ng bata eh. Saan ka nakatira? Bakit nagnakaw? Sa papa na bahay. Di wala kang ngayon titiran. Wala. Doon ako tulog sa Bikere. Bikiri. Oo. Ilan taon ka na? 12. 12? Oo. Minaman niya ka dyan? Oo, Grabe naman yung tanong na yun. manyakan eh. Nadugo ito yung pipi ko. Bakit? Doon ko eh. Manyakan. Inulo pa ko nila. Molestya siya, no? Minumulis siya ka dyan? Oo, gihanapan ko nila. Masakit talaga eh. Ito. Masakit. Kahiyak kita ko doon. Nanyakan. Nakahiyak ko doon. Suntukin kita dyan. Sabi ko. Dugo ang alin mo? Pipi ko. Dugo. Bakit? Okay. Basta eh. Pakusga nila. Yung lagi passport na dugo lang. Tana sa ano yun? Sugat. Hindi. Dugo ni mo. Pinadugo yung pipi ko. Pangalan niya. Ito, Pangalan? Pangalan niya. Black Rider. Oo. Namumulis siya sa'yo? Nagiiwan ko doon sa Piaco. Malayo kasi. Dapat anuhin to eh. Since nagva-viral to, di ba matutulfo ito? Tulungan niyo yung bata, kawawa naman. Mukhang may kinabukasan pa to eh. Wala, magiging normal sa kanya yan. Kasi feeling niya, parang feeling ko hindi niya naiintindihan yung yung ginawa sa kanya eh. Parang, oo, alam niya masakit yung ginagawa sa kanya, pero hindi niya naiintindihan yung yung damage na ginawa sa kanya. Sana matulungan ito since nag-viral ito, no? Ba yan? Ano nyo sa police? Yung may mga kapasidad na tumulong sana. Pag lumaki niyan, normal na sa kanya yan. Wala, kahit itag mo yung mga yan, walang pakialam yung mga yan. Di ba?
Busy yung gobyerno natin sa ano eh. Sa flood control eh. Pero nakakainit ng dugo. 'Di ba? Yung ganyan. Kawawa yung bata. Next, ano naman to? Last video. Sino ba may mali dito? Ano to? Scripted ba? O kung scripted man to o hindi, yung lesson ang titingnan natin. Bakit naman kayo ganyan? Bakit? Ano problema mo? Nagpapatuyo kami ng park. Dito pa kayo nag-park. Naiintindihan ko ito. Sa probinsya may ganyan din eh. Patuyuan ka ng palay, highway to. Eh baka naman pwedeng umalis kayo kasi kabastusan ho yun eh. Kapastusan. Dapat, doon kami sa inyo mag-ano ng palay nyo, highway to, yung ginagawa nyo patuyuan ng palay. Ay sobra ka naman ate. Ito yung hanap buhay namin eh. Anak buhay nyo dapat doon kayo kalsada na Kalsada naman to, Oh tama to. Kalsada to. Di ba yan o? kayo ano, tinan mo, wala ba kayong mga mata? Tinan nyo. Isang linya ng kalsada yung ano nyo, Ay. yung bayan na oh. Eh wala na kayong pakialam doon. Naghahanap buhay kami. Tinan mo, sinagasahan Kita nyo oh. Hindi kuya eh. Ako hati yung ano ko dito eh. Hati yung opinion ko dito eh. Kasi sa province namin, napagdebatihan na rin yan. Sometimes nga mais eh. Alam nyo bang muntik na akong maano? Muntik na akong madisgrasya, mais naman. Yung binibilad. Nakamotor ako sa Mindoro noon. Ang motor ko, alam niyo yung DT, yung dirt bike na DT. Muntik na ako madisgrasya dyan noon eh. Kaya natatandaan ko to. Hindi naman ako sumemplang. Na-slide lang ako, naka-recover din naman ako agad. Parang ano, sa akin kasi, ginawa talaga yan para sa ano, sa daan. Pero sometimes no, kailangan natin maging considerate din sa mga magsasaka. Ngayon, kung nag-aaway yan, ano, mag-unawaan na rin lang. Ganito na lang sana. Hindi, tapusin muna natin. Ano naman antay kayo? Uy, masyado naman uya, sa kayo mata pobre. Konting respeto. Yan na naman. Mahirap na naman ang ano, dahil mahirap lang kami, di ba? Kasi nakakotse yan. Mata pobre na. Respeto, tingnan nyo, dito kayo sa kalsada nagbibilan. Wala ka ng pakialam doon kung sa kalsada kami. Hindi eh. May pakialam kuya eh. Kasi public road yan eh. Di ba? Public road yan eh. In fairness naman dun sa mata pobre na yan. Public road kasi yan. Hindi mo siya pwede sabihin na wala siyang pakialam. Di ba? I don't know. May bagong ordinansa na ba dyan? Or may bagong batas na tungkol sa nagbibilad na yan ng mga palay? Nagbibilad. Oh. Grabe naman itong mga tao na. Yan ang yung sa inyo porket mayaman kayo. Di ko. Di ba? Diyan na mapupunta yung ano, yung argument, yung dahil porket mayaman, mahirap. Pero ang titingnan kasi natin dito yung ano, yung objective eh. Wala na yung mahirap, mayaman, yung pambihira. Since the beginning of time dito sa Pilipinas, lagi na lang yan ang argument eh. Yung mahirap, mayaman. Hindi ba natin pwedeng tingnan yung kung sino yung may katwiran? Tama na yung mahirap, mayaman na yan. Diyos ko naman. Kaya hanggang kailan ba tayo magiging utak teleserye? Si kayo. Ganyan kayo magsalita. Kala naman namin na mag-minor kayo. Naks, ay ito. Halatang ano na to, halatang scripted na ito. Kasalanan nyo. Ayan o. Nagpapatuyo kami ng pali. Ayaw nyo tanggalin sa sakyan nyo. Ano yun, pinapinaik yung ano. Pero kung if ever na maging totoo man yan, ano, dapat yan, mag-unawaan na lang. Kasi I'm so sure hindi naman niya sasabi na kasalanan namin maging mahirap kayo sa tunay na buhay. Hindi niya masasabihin yun eh. Diba? Pero, kung halimbawa dumating sa punto na ganyan, ano, totohanan, dapat mag-unawaan na lang. Unang-una, i-determine nyo ano ang purpose, bakit sila pumarada dyan? Or bakit sila dumaan dyan? Ano ang purpose? Maaring siguro naplatan sila. Or basta may hindi malaman dahilan. Now, kung halimbawa, pwede yung pakiusapan, ma'am, pwede pong nagbibilad po kasi kami. Bandang doon sa harap po, pwede po kaya.
Papagbigyan naman kayo niyan. Huwag niyo na lang i-argument na mahirap lang kami. Wala kaming pakialam kung ano. 'Di ba? Dahil kung kahit saan kayo makapunta, talo kayo nagbibilad diyan men eh. Kasi yan ay public road. Maliban na lang kung may hindi ako alam na patakaran ngayon na pag ganyan ay mag-a-adjust yung mga motorista. 'Di ba? Kasi nung araw sa Mindoro noon, naging subject ng debate yan eh. 'Di ba? Yun, konting unawa na lang dun sa mga magsasaka siguro kung kaya mo namang iwasan. Halimbawa, yung daan wala naman dumadaan. Mag-counterflow ka na lang siguro. Pakikisama na rin, 'di ba? Kung need naman talaga nila magpabilad at wala sila mapapagbilaran pakikisama na rin. Ngayon kung halimbawa may kasalubong ka doon sa kinounterflow mo, di no choice, 'di ba? Pero kung wala na uli, di balik na uli dun sa kabila. Wala sa panahon ngayon sa Pilipinas kasi medyo lawakan na rin yung medyo lawakan na rin ng pang-unawa kahit konti, di ba? Bigayan na lang. Nadaanan yung kayong mga magsasaka naman, mga minamahal kong magsasaka, madaanan man yung binibilad nyo, ano na lang, intindihin nyo na lang dahil hindi dapat kayo ang pinag-a-adjustan, dapat kayo yung nag-a-adjust. Bantayan nyo na lang, kung may tumalsik, walis-walisin nyo na lang uli, di ba? Yun lang. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan ko. Bye-bye.